Ayan, so happy Sabbath po sa ating lahat, mga nanonood po sa live, at sa ating mga kaibigan po dito sa ating online worship group po. So, ang topic po natin ngayon ay about sa breathing your way to better health pa rin. About sa hangin pa rin na ating kailangan. So, ito po ay New Start Chapter 12. So, punta tayo dun sa, kasi natapos na tayo dito eh. Punta naman tayo dun sa sa part 2 kasi natapos na po ito last time. So anyways, lahat po ng mga nagsumagot last time po sa question, most of them po ay naka-perfect sa quiz po. Teka, nandyan pa po ba kayo? Parang nawala po. Wow, matatalino lahat tayo. Matatalino. Ayan. So, dito tayo natapos last time sa Job 33:4. The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. So, napakahalaga po talaga ng hangin na ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi hiningahan niya tayo sa ating mga nostrils. So, nakalagay po yan dito sa Genesis 2:7, He breathed the breath of life into the man's nostrils. So, very specific po yan na ibinigay sa atin ni God sa pamamagitan ng ating nostrils. Kaya, baka lumabas yan sa ating quiz. Anyways, ang topic po natin ngayon, ito na. The remedy you can't see. So, dito po, mayroon din naman palang remedy. So, hindi na natin kailangan ng mga gamot. Kahit lumabas lang tayo sa ating bahay, pumunta tayo dyan sa nature, mamasyal tayo na merong hangin, ay makakatulong na rin daw pala yan. So, anyways, doon po sa mga nanonood, ayan, yung mga gusto po kasing sumali po sa quiz, na nahihiya. So, sa live sila nanonood. So, hindi sila maka-join sa ating po eh. Isa na dyan si Kuya Das nanonood. So, checkan po muna natin yung ating last time po na quiz. So, nakalagay po dito, who discovered the tobacco and smoking? Pakichekan na lang po yung inyong mga papers. So, nakalagay dito ay ang answer po ay si Christopher Columbus. Yan po ang nakadiscover ng tobacco and smoking noong 1400s pa po. Dahil siya ay mahilig siyang mamasyal, di ba? So, kung saan-saan siya pumupunta, doon niya na-discover yung tobacco. Tapos, siya rin yung reason bakit kumalat yung smoking sa buong mundo. Ayan. So, yan po yung sagot, Christopher Columbus. And number 2, true or false, $100 billion are spent each year for smoking. So, ang tamang sagot po dito ay true. So, ibig sabihin, ganoon kalaki na pera po, $1 billion ang nagagastos dahil lang po sa paninigarilyo. Kaya, mukhang yumayaman dito yung mga nagtitinda ng mga sigarilyo po, yung mga nagpo-produce. So, the correct answer is true. Number 3, more than 7,000 different poisons are found in smoking. So, tama po yun. Ang sagot ay true. Doon po sa gusto pong manood, pwede naman po mapanood sa live po. Kasi hindi ko nakikita yung sa sa laptop eh. Hindi ito lang po sa live. Kaya kung may questions, hindi ko makikita po sa messenger. So, ang sagot po dyan ay sa number 3, ang sagot po ay true. 7,000 yung mga poisons po na makukuha sa smoking. And number 4 question, kung nakakahabol pa kayo, magbigay kayo ng isang example ng poison. So, yun yung tanong na makukuha sa paninigarilyo. So, example is coal tars, nicotine,
carbon monoxide, or ammonia. So, isa lang po doon. So, okay na po yun. Basta kahit isa lang po doon, okay na. I-check nyo na po yun. Then, number 5, true or false, 90% of lung cancer is caused by smoking cigarettes. So, ang answer po dito ay true. So, kaya nagkakaroon talaga ng lung cancer dahil sa smoking din po. So, medyo galit na galit talaga ako sa topic na smoking dahil yung aking husband ay ang hirap po tanggalin ng kanyang addiction. Hindi niya po mawala talaga tong smoking eh. Kaya kanina, pinagawa ko siya ng quiz. Sabi ko, ikaw ang gumawa ng quiz dahil masama yung pakiramdam ko. Ayan, sumunod naman siya. So, mamaya may quiz din tayo after nito. So, number 6, give examples to help patients who do smoking. So, ito po yung mga sagot. Tatlo to. Drink large amounts of H2O or water. Strong exercise program. And last is eat rich vitamins with A, C, or E. So, yun po yun na. Sa Tagalog, uminom ng maraming tubig. Kung gusto nyong matanggal yung addiction nyo sa pag-smoking, uminom ng maraming tubig araw-araw. Magkaroon ng strong exercise program para pagpawisan, mailabas yung poison sa katawan, at kumain ng mga pagkain na may rich in vitamin A, C, and E. And the last two questions ay, give us 2 diseases that we can get from smoking. So, yun na nga po yung sagot, emphysema and lung cancer. So, yun po yung na-checkan nyo na po ba? So, ayan, binigay na ni ma'am yung kanyang score. Oh, perfect talaga si ma'am. Ayan. So, sino pa kaya yung mga perfect? Actually, kaya medyo po natagalan yung ating kasi po may iba pa pong gustong humabol dun sa quiz. So, yung iba po humabol pa po sila sa quiz last time. So, hinintay ko yung mga sinend nila. So, sino kaya yung mga naka-perfect? Ang dali kasi pag may true or false, no? Mas mabilis makakuha ng mataas na score. So, ngayon, dito na po tayo ngayon sa ginawa ni Ben na quiz. Para dun sa last time. Try nyo pong sagutin. Sabi dito ay, about dito to sa topic natin. Pero kalahati lang po to kasi yung kalahati mamaya ibibigay. So, number 1 question. Yung mga nag-aabang sa live, ayan, si Kuya Das, si Sister Erica. Hello sa inyo. Kung gusto niyo sumagot, pwede po. Meron tayong prize. Isend nyo na sa akin through messenger yung inyong mga sagot or dito po sa live. So, number 1, oxygen combined with blank from the food we eat to give us energy. Si Ben kasi yung gumawa ng question kaya medyo mahirap. So, tatagalugin ko na lang. Kapag daw ang oxygen isinama mo sa blank, magbibigay daw sa atin ng energy. Halimbawa, kumain tayo. Tapos kinombine yung oxygen. Ano yung magiging product nun? Starts from letter G. Kasi kailangan ng katawan natin to eh. So, starts from letter G po yun. Oxygen combined with blank from the food we eat to give us energy. Ayan. Kung walang letter G na to, wala tayong lakas actually. So, number 2 question. Mukhang seryoso na yung mga sumasagot Actually, kapag gumagawa kasi ako ng quiz, hindi ako tumitingin sa Google. Kasi yung new start po, naka-preserve kasi siya. So, halos lahat ng answer niya, hindi mo exactly makukuha sa Google. Kaya doon ako sa book mismo naka-focus. So, sabi sa number 2, ito po yung question. Number 2 question, what do trees convert to make oxygen? Ano daw yung kina-convert ng trees para makagawa ng oxygen? Tama po ba?
O ganito na lang, kasi si Ben kasi gumawa nito, Tagalogin na lang natin. Ano yung nire-release ng mga puno? Para, ano yun? Nagets niyo po ba? Anong klase po yung nire-release ng mga puno? Anong klaseng hangin siya? Alam niyo na po yan. Hindi ko na ibibigay yung letters kasi napakadali na po niyan. And number 3, how long the brain survive without oxygen? Binanggit ko to last week eh. Kapag walang hangin ang ating brain, ng ilang minuto, ito ay magkakaroon ng brain damage. So, ilang minuto yung yung makakatagal ang ating brain. Ano po yung exact minutes na sinabi ko? Halimbawa, may naghihingalo. Kagaya ng lola ko, nung naghihingalo yon, sini-PR ko talaga yon. Kaya lang, yung few minutes na yon, napakahalaga. Hindi ko siya hindi ko siya na-revive eh. Kasi na-late ako ng konting minutes. Kaya ganun kahalaga ang oxygen sa ating brain. So, ilang minutes po yon. Wag na po tayong lalagpas sa mga pumili na lang kayo 1 to 15. Ayan, 1 to 15. Ilang minutes po yung kailangan para makasurvive pa yung brain natin kahit walang hangin. And number 4 question, medyo mali yung question niya eh. Kasi ang question niya, what is AMS? Pero sige, try nyo po, baka kaya nyo. Ito yung pag umakyat kayo ng bundok or sumakay kayo ng boat, medyo mahihilo kayo. Anong tawag dun sa AMS? What is AMS? Ano ba to, si Ben gumawa ng quiz? Mas mahirap pa sa akin gumawa. Sabi ko, gawin niyang madali lang kasi hindi naman tayo lahat medical student. Pero si sister, alam niya, nakasagot siya agad. So, thank you kay Sister Blanc. Ayan. So, number 5, 6, 7. Ano daw yung lack of oxygen effects? Kapag daw tayo nawalan ng oxygen, ano yung epekto sa ating brain? Diba, nagbigay ako ng example nung nakaraan na parang nawawalan tayo ng rason, mga ganon-ganon. Kasi baka masabi ko na yung main yung isa letter J, isa letter R, isa W. Starts from letter J, letter R, at letter W. Ano po yan 5, 6, 7. So, pag wala pala tayong oxygen sa brain natin, mahirapan tayong makapag-isip sa decision making, sa kung ano-ano. Yan, yung letter J, letter R, tsaka letter W. Napakahalaga po niyan. So, mukhang medyo mahirap po yun Pero, subukan nyo po, 5, 6, 7 siya. Yung isa nabanggit ko na kanina. Tagalog. Pero ito kasi English eh. J, tapos R, tapos W. And number 8, ito yung sinabi ko kanina sa Genesis 2:7. He breathed the breath of life into the man's blank. Saan huminga si God kay Adan? Sa ano ba siya huminga? Sa mata? Sa bibig? Sa puso ba? Para tayong nagkaroon ng hangin. So, ano yung tamang sagot dyan? Ayan, humahabol yung Aton Brothers sa mga sagot. At saka yung ating isang top-notcher, ang galing naman sumagot din. Nakompleto niya yung 3. So, he breathed the breath of life into the man's blank. Binanggit ko yan kanina bago ko to buksan tong topic po. And number 9, why did people in 1968 Olympic suffer?
Ito yung ano yung nasa Mexico. Bakit nahirapan sa Olympics yung mga tao nung time na yun? In connection sa topic natin. Bakit sorry. Sa Mexico kasi 7,000 yung feet. So bakit sila nahirapan gawin yung sports doon sa Olympic noong time na yon? Kahit Tagalog po or English, pwede nyo pong ilagay dyan. Then, number 10, sa Job 33:4, ay, ito na pala yung kanina. The Spirit of God had made me, and the breath of the Almighty had given me blank. Ano po yun? Starts from letter L. The Spirit of God had made me, and the breath of the Almighty had given me blank. So, nung hiningahan tayo, ano yung binigay sa atin ni God? Kasi gawa tayo sa clay, di ba? Sa dust or sa clay. Tapos, nung hiningahan na tayo, ano na yung binigay sa atin ni God? Starts from letter L. Ayan, happy Sabbath, Sister Erica Ogkal, watching from Australia. And Brother Das, watching from Cavite ba ito? Philippines. So, meron po ba kayong question po dun sa mga tanong? Baka may malabo po or what? Mahirap po ba yung sa number 5, 6, 7? Kapag wala tayong oxygen, mahihirapan tayo dun sa tatlong bagay na yon. Usually, ano yan sa Number 9 po. sa brain, ano po? Yung number 9 daw. Number 9, why did people... Number 9, question. Yes po. Why did people in 1968 Olympics suffer? Diba, pag nagkakaroon ng Olympics, may mga sila, home court, mga ganyan-ganyan. Pag Mexico kasi palagi yung yung home court, hindi laging nananalo yung mga ibang bansa. Bakit daw kaya? Dahil kulang sa, yun? Kasi diba mataas po yung bundok doon, nasa 7,000 feet. So, bakit nahirapan yung mga tao na mag-join dun sa Olympics po? Hindi ko nga alam na ganito pala ka-importante kapag kasama tayo sa mga sports. Kailangan pala itong topic na ito. Ayan. So, meron pa po kayong additional question, suggestion, negative... Sorry. Negative reaction. Joke lang po. So, anyways, kung okay na po, kung wala na po kayong dyan. So, ang mangyayari po, since natapos na po yung January at yung February matatapos na, mukhang madodoble na po yung price nito. Ito pong... Kaya yung mga hindi nakasagot ng mga last quiz, ihabol nyo na po. Para dagdag points din po yun sa inyo. Panoorin nyo na lang po yung mga previous live ko. May mga questions po doon. Ayan. So, kasi dagdag din po to sa pambili ng gamot, pambili ng bigas, ganyan po. So, dito na po tayo sa topic, the remedy you can't see. So, gagawin kong shortcut na lang kasi medyo oras na yata So, meron palang remedyo na hindi natin nakikita. So, yun na nga po yung hangin na ginawa ni God. So, napakahalaga talaga na hiningahan tayo ni God. Kasi kung dust lang yon or clay, hindi tayo mabubuo. Hindi tayo magkakaroon ng buhay. So, yung breath of life na yon ay Spirit of God din. Tama po ba, Pastor Julius? So, hindi naman yung basta-basta lang na hangin na hininga sa'yo Meron yung kasama na spirit para magkaroon ka ng soul. Magkaroon ka ng kaluluwa. Tama po. Ayan. The very life of God. Yes, so, kaya napakahalaga po ng topic na to at naisama po to sa New Start. So, hindi ko akalain na
sobrang mas sa lahat-lahat ng naging topic natin for the entire few months, ito pala yung pinakamahalaga actually. Kung wala pala nito, pwede tayong mamatay in just few minutes. Kaya ganun po kahalaga na kung wala tayong hangin, parang wala rin tayong connection kay God. Kasi bawat hinga natin, according dun sa prayer book ni Ellen G. White, ano yun? Breath of the soul. Bawat hinga natin ay breath of the soul. So kung hindi tayo makikipag-usap kay God, parang hindi rin daw tayo humihinga. Ayan. So anyways, ito daw yung mga remedyo na hindi natin nakikita. So nitrogen, 78%, oxygen, 21%. At marami pang other gases na makikita natin sa hangin. So halo-halo yan. Merong masamang hangin, merong may kasama ng chemicals, ganyan. So yung oxygen, 21% lang yan. At dito lang yan matatagpuan sa mga may puno, may mga halaman. So pag tumaas ka na ng 18,000 feet, wala na pong oxygen doon. Kaya yung mga piloto, kailangan nila ng oxygen pag sila ay nagpapalipad ng eroplano. So kagaya nung topic last time, yung 3 na nangarap na pumunta sa pinakatuktok ng langit, sumakay sila ng, ano ba yung sinakyan nila? Parachute. So lumagpas sila ng 18,000, tapos pagdating nila ng 18,000 feet, sila po ay namatay na. So kagaya po yun sa Tower of Babel, kasi hinangad nila yung sobrang taas, pero nakalimutan nila na may ibang plano si God. So, ganun po yun. Nagmarunong kasi sila, kaya namatay sila dun sa tuktok ng 18,000 feet. Kasi wala na pong hangin dun, wala nang oxygen. So, mula nun, wala na pong sumakay ng parachute na ganun kataas. So, sila yung nasa Guinness Book World of Record. Dahil nag-experiment sila eh. So, dahil sa experiment na yun, namatay sila. So, ayan po, sa mga nakatira sa city, sino po ba yung mga nakatira dyan sa city? Isa na ako doon. Nakatira ako dito sa Geelong, city siya. Suburb siya, or ano ba tawag dito? Bayan ng Victoria. So, kapitbahay namin Melbourne. Parang ganun po. So, layo nito sa Melbourne, mga 2 hours. If I'm not mistaken, Sister Erica. So, ganun po. So, napansin nyo, kapag nakatira kayo sa city, parang sobrang overpopulated na, tapos overpollution na din. So, nakikita nyo dyan sa video, ay sa PowerPoint. Parang, kaya marami na rin nagkakasakit kasi ang dami pong polluted areas na rin. So, nahihirapan na silang huminga, lalo na dun sa mga may sakit. Pero kailangan kasi nilang magtrabaho, kailangan nilang kumita ng pera, kaya na-force sila na magtrabaho dyan sa syudad or tumira sa syudad. Pero kung ako po ang masusunod, mas gusto ko talaga sa sa probinsya lang ba? Yung walang ganito. Kasi asthmatic ako eh. Mas gusto ko yung simpleng bahay lang, tapos paglabas mo may mga na halaman, tapos may mga alaga ka doon na mga hayop. Okay na yan. Tapos may garden. Ganun yung mga gusto ko eh. Kaso dahil city girl nga ako, mas nasanay kami ng family ko kasi mahilig kami sa business. Mahilig kami sa mga pagkakakitaan ng pera. Kaya no wonder din, 'di ba? Bakit lapitin ako sa mga sakit po. Kaya I'm trying my best na mag-vegetarian, new start, ayusin talaga lahat-lahat kasi nga genetically, kahit na anong gawin, talaga po part na rin ng genetics din po kasi. But that doesn't mean na excuse tayo. Lahat talaga, kahit hindi ka ganun kasakitin, magkakasakit ka kung sa ganitong area ka lagi, magi-stay. So, maiipon yan as time goes by hanggang sa pagdating ng panahon, parang nasuffocate ka na. Kaya merong iba dyan, nagkakasakit ng depression, mga lung cancer, kung ano-ano. Kasi nga, hindi nila alam, yung mga hangin na nalalanghap nila ay poisonous na pala.
So, yan, ginawa ng Diyos sa atin itong ating lungs. So, yan yung pinaka-power natin, sabi dito. Para sa ating paghinga. So, alam nyo na yan, newborn, 30 to 40 breaths per minute. Infants, 30 to 60. So, pinakamabilis yung paghinga ng mga infants, yung mga babies. So, sa adults, kagaya natin, 16 to 22 breaths per minute lang. So, hindi natin alam yan ha. Kung nakatingin ka sa salamin, bibilangin mo yung paghinga mo sa loob ng 1 minuto. Pag binilang mo yon ay 16 to 22 lamang. So, 16 times a minute pag tayo humihinga. So, sabi dito, 8 quarts of air a minute or 120 gallons each hour. So, ibig sabihin, parang yung hangin natin ay 120 gallons bawat isang oras. So, para ka ng sabi dito, if all alveoli in your lungs are stretched out on a flat surface, they would cover an area of 750 square feet. So, isang size na siya ng isang tennis court. So, ganun pala ang natin. 750 square feet daw pala. Ganon ka laki yung area na pumapasok, yung hangin ng area na pumapasok sa ating lungs. Ganyan pala kalaki. So, ito po yung alveoli. Sabi dito, endpoint of the respiratory system. Sila yung nagpapalit ng oxygen at carbon dioxide sa ating bloodstream. So, para silang grapes. So, kung titingnan nyo sa picture, mahilig po kasi talaga ako sa arts. Mahilig akong gumawa ng mga PowerPoint, ganyan. Kaya hinanap ko talaga yung ganitong picture. So, kung titingnan nyo siya sa malapitan, sa microscope o napakaganda ng gawa ng Diyos. Kasi may mga iba't ibang colors yan actually, pag tiningnan nyo yan sa microscope. So, mga tiny blood vessels po siya. Sabi dito ay thin microscopic membrane, and here the basic function of lungs occur. So, nakahiwalay sila pareho. Sila yung respiratory unit na tumutulong sa atin kung paano tayo hihinga. So, paano nga ba? Sabi dito, pag tingin nyo sa picture po, yung dugo natin, yung blood, papasok sa loob ng ating veins. So, ano nangyayari dyan? So, sa alveoli, yung carbon dioxide, ilalabas niya, tapos yung oxygen, ipapasok, tapos yung blood ang lalabas. So, yan po yung, kung paano tayo nakakahinga. Yan po yung process. So, carbon dioxide out, oxygen inside. So, yun na lang para hindi kayo mahirapan. So, 16 times a minute tayo humihinga. So, yun ay sinabi ko kanina, 120 gallons each hour. So, para ang nangyayari dito, pag normal tayong humihinga, ang hangin daw ay pumapasok sa ating bronchial tubes na kasing bilis ng 50 miles per hour. So, yung mga marunong mag-drive dyan, ganito po kabilis. 50 miles per hour ang pagpasok ng ating hangin sa ating nostril. So, sneezing forcefully can expel air at the rate of 750 miles per hour. So, imagine niyo kapag humatching daw kayo, 750 miles per hour. So, grabe, ganun pala kabilis. So, huwag niyo kalilimutan yung baka lumabas sa ating quiz. 50 miles per hour pag normal tayong humihinga, at pag tayo naman ay humahatching or sneezing, 750 miles per hour. So, marami pong ginamit ng paraan. So, yan, spirometry, yung para makahinga. Sinusukat nila dyan yung paghinga. Pero, iyan na lang natin yan. Skip na lang po natin yan. Bali, spirometry, ginagamit yan sa pag-measure ng lung function. So, dito tayo sa next po. Sabi dito, cells love oxygen. So, we got you something, sabi dito. I love it. I'm going to share it with everyone. So, ganun talaga. Kasi,
ang cells na binigay sa atin ni God, yan yung parang nagko-compose ng life ng isang tao din eh. So, lahat ng cells, kailangan din talaga po ng oxygen. Kung walang oxygen, mamamatay po ang ating cells. So, breathing is not done just with our lungs. Every cell in our body must breathe to stay alive. So, yan na yung gas exchange in humans, yung oxygen, yung carbon dioxide. In-explain ko na kanina na oxygen inside and carbon dioxide outside. So, lahat yan kailangan pong huminga. Kasi lahat ng parts ng organs natin, kailangan din po talaga ng oxygen. Kaya, napakahalaga po niyan sa atin. So, 60 seconds lang daw, sabi dito. Nakaka-recharge na rin daw. Parang sa charger lang. So, napakaganda. We have billions of this oxygen carrying red cells in our bloodstream. In fact, the body produces about 2.5 million every second of every day. So, grabe. Ganyan pala karami ang napoproduce natin, no? 2.5 million every second of every day. The red blood cells live 120 days on the average and must be continually replaced. So, ibig sabihin, ang dugo natin ay napapalitan po. Yung red blood cells natin, 120 days lang daw pala yan. Pagkatapos nun, mapapalitan na rin siya. Kaya pala, pag nagke-cleansing tayo, pastor, no? Nakakatulong din talaga yon sa ating blood. Lalo na yung mga pagkain na, yun nga, yung mga fruits, vegetables, nakakatulong maglinis din sa ating mga blood cells. Ayan po. So, next po is the control center for breathing. So, anyways, ito lang talaga yung pinaka binigay ni God na parang CPU natin. Ito yung control center sa breathing o sa paghinga. Yan po yung ating brain. So, hindi tayo makakahinga kung hindi ma-activate yung ating brain. So, kung walang brain, kaya nga 'di ba sa pag may nalulunod po, kapag hindi makahinga, ang unang namamatay ay alin? Yung utak ba o yung puso? Ang una pong namamatay ay yung heart. Ang pinakalas po ay yung brain. Yan po yung pinakalas. Kaya nga yung, kung nanonood kayo dati, ewan ka, sorry po yung nanonood po ng mga zombies dati, di ba binabaril sa ulo? Pag binaril mo, natutumba. So, ganun din po sa tao. Pag tayo binaril ng diretso yung bullet sa ulo natin, wala na. Patay na talaga tayo. Kaya napakahalaga ng brain sa lahat ng aspect ng ating katawan. So, kung walang brain, hindi rin tayo makakahinga. So, the breathing center for the body is in the brain. Specifically, ayan, sinasabi dito, medulla at the top of the spinal cord. Its action is automatic. So, grabe pala, napakagaling ng Diyos sa paggawa, Kasi automatic yan, hindi na siya uutusan, siya na mismo ang gagawa para tayo ay makahinga. Through the nerve impulses sent from the breathing center, a person continues breathing during sleep or even when unconscious. So, kahit pansin nyo, kahit natutulog kayo, kahit ayaw nyong huminga, hihinga pa rin kayo. Kasi nga, di ba, automatic siya na binigay sa atin ni God. Not unless siguro ay inatake ka sa puso or na-stroke ka or namatay ka, dun lang hihinto yung paghinga mo. Pero kung matutulog ka lang, pagkaya nitong nasa picture, ang sarap ng tulog niya, kasama niya yung aso. Dire-diretso yan, yung oxygen, yung blood, yung katawan natin. Kahit matulog tayo, ang organs natin nagtatrabaho pa rin. Kaya napansin nyo kapag ang isang tao kagaya ko, laging ganito. Actually, laging ganito ang lips ko. Laging namumutla. So, when the body doesn't get enough oxygen, the level of carbon dioxide in the blood increases. It produces hyperventilation
or too rapid breathing. Kasi nga, kulang na sa oxygen. Lalo na ako, kasi asthmatic nga ako eh. So, yun nga yung purpose natin. Kaya tayo nag-health lecture. Kasi na-experience ko nga magkasakit, diba? Kaya gusto ko talaga makatulong po. Kasi baka yung iba, pag nahihirapan ng huminga, walang gagawin. So, ang ginagawa ko pag ganun, bubuksan ko kaagad yung bintana or yung pintuan. Yan po yung number 1 po na first aid. Hindi yung pag may nahimatay, hindi makahinga, lalo kayong magkukumpul-kumpulan, lalong hindi makakahinga yung pasyente. So, ang kailangan po natin gawin, pag may nakita kayong hinimatay or biglang nag-collapse, lalayo tayo lalo. Hayaan nyo na lang yung magpa-first aid yung lumapit. So, ganun. Kasi hindi po siya makakahinga kapag crowded yung area. So, ang ginagawa ko usually, bubuksan yung pinto, yung bintana, ganun po. Tapos, papaalisin yung mga tao. Kasi naranasan ko to last 3 years ago, yung asawa ng pinsan ko na, ang laking lalaki nun eh. Malaking lalaki, maganda yung katawan. Tapos, in the middle of the dinner, bigla na lang siyang nahimatay. Tapos nagulat ako, naging ganito yung lips niya, naging kulay parang violet na nagkulay blue, na parang gray. Tapos nanigas po yung buong katawan niya. So hindi namin alam kung anong sakit niya. So, ang layo ng ospital. So sabi ko, paano ba ito mamamatay? Kasi hinawakan ko siya, nagkulay siya, parang ganyan po violet na, parang wala ng Tapos hindi na rin siya makahinga. Basta nanigas po siya. Alam niyo yung pag nakahawak na kayo ng patay, ganon yung nangyari sa kanya. So, ang ginawa ko, pero hindi naman ako magaling na yung magaling mag-CPR. So, ginawa ko na lang po, hinawakan ko yung dito sa niya, left po yun, sa palm. Dito, kung nanonood kayo ng video sa live, dito po sa gitna po sa palm po, malapit dito sa thumb, tsaka dito sa pangalawang finger. Sa gitna po, pinrest ko talaga yan ng mahigpit. Sobrang higpit. Yung malapit sa puso, di ba left arm yon? So, sa left hand, pinrest po namin yun ng pinrest hanggang sa dinala siya sa ospital. Alam niyo po ba, pagdating sa emergency room, nakatayo na siya, nabuhay na siya. So, nagtataka yung mga doktor, sabi na, ano ginagawa niyo dito? Nasa emergency room kayo pero wala naman pala siyang sakit. So, lang yon, siguro sa heart po, nag-stop siguro yung niya. Dahil may kinain siya, hindi siya nakahinga, so na-block yung oxygen. So, ang daming ginawa sa kanya, hindi nakatulong. Pero yung pag-press po dito, nakatulong po yun kasi nag-circulate yung blood tsaka yung oxygen po sa katawan. So, yun po yung isang first aid po na natutunan ko. Pero kung hindi gumana yon, marami pa pong sigurong pwedeng gawin. I-try nyo po i-CPR. Kung kaya nyo po, yan, CPR nyo na lang po. Pwede nyo naman po mapanood yan sa YouTube. Or mag-join na lang po kayo sa Red Cross or sa kung ano-ano. Pero maganda, kahit panoorin nyo lang sa YouTube, para just in case lang na emergency, magagawa nyo sa inyong family po or kaibigan. So, ito naman next, muscles for breathing. So, kailangan din pala ng muscles huminga. Ano ba yan? Ngayon ko lang ito nalaman. Kasi gusto ko magpabili sana ng barbell Kasi feeling ko yung muscles ko wala na. Kasi pumayat po ako So, kailangan din talaga ng muscles sa, sabi dito, sa breathing. So, hindi ko na-explain yan. Medyo, na po yan, more on science po yan. Pero, mga muscles po yan for inspiration and expiration. So, yung pag-inhale, exhale, yan po yung mga muscles na kailangan. Masyadong marami kaya hindi ko na ilalabas yan sa quiz. Ayan. So, marami pong types yan. Upper chest, diaphragmatic, and abdominal. So, yung mga kumakanta, yung mahilig kumanta, ang ginagamit natin sa ating breathing ay, alin dyan? Madalas ang ginagamit ko itong sa diaphragmatic po. So, ayan, diaphragmatic kasi mas maganda pag doon. Pag kasi puro dito lang sa mahihirapan kasi
Dito lang sa taas. So, ang inaano ko po, diaphragmatic. Para hindi tayo mahirapan sa pagkanta. Kasi kawawa naman yung vocal cords natin. Kailangan yan, as much as possible, balance. Ayan. Sa mga babies naman po, sabi dito, watch a baby breathe. So, pansin nyo pag yung mga baby humihinga, ano ba ang napapansin nyo? His chest expands slightly, the lower ribs flare out, and his little tummy budges right out with every breath he takes. So, actually, mabilis po huminga ang mga baby. So, napansin nyo, lumalaki ang kanilang tummy, kapag nag-out na daw, budges right out. Kapag siya ay humihinga. So, nag-expand po yan. Tapos, lumiliit naman pag katapos. So, ganun din po sa atin. So, if you watch some adults, most have forgotten or restricted the normal breathing pattern which they had at birth. This results largely from tension and emotional stress. Kaya naman pala, maraming matatanda po na nahihirapan huminga. Kaya yung ibang mga nagkakasakit, hindi kasi marunong huminga. Kailangan po talaga yung proper breathing. So, kaya nagkakaroon ng mga tension at emotional stress. Kasi hindi humihinga ng tama. So, may mga penalties po kapag poor ang ating breathing. Kapag hirap tayo sa paghinga. So, ayan nga, yung mga penalties. So, sampulan ko na kayo. Ako kasi asthmatic. So, anong penalties ko? So, syempre, hindi ako makahinga. Gagamit ako ng nebulizer o minsan oxygen. Gagamit ako ng salbutamol or mga gamot na makakatulong para mawala yung inflammation para makahinga ako. So, sabi dito, we begin our lives with a breath at birth and life is over when we take our last breath. So, napansin nyo, nagsimula tayo, mula nung pinanganak tayo, nagsimula tayo sa hininga, at pag tayo ay mamatay, matatapos din ito sa paghinga. 'Di ba? So parang from dust to dust. Ganun po yung mangyayari sa atin. But how we breathe in between that first and last breath makes a lot of difference to the quality of life and our zest for living. So dapat alam natin yung proper way ng paghinga. Huwag nating titipirin. Kung umakyat ka ng bundok, tapos nalanghap mo yung oxygen, damihan mo na ng inhale, exhale. Kasi makakatulong po talaga yun sa ating katawan. Ayan. So, inadequate breathing, kapag hindi naman tama yung paghinga natin or kulang naman yung oxygen na nakukuha natin, sabi dito, shallow and restricted breathing leads to fatigue, exhaustion, anemia, and depression. So, malaking bagay din pala yun na kailangan talaga ng hangin. Nagkakos kasi siya ng depression yung mga sakit. So, if you notice any of these symptoms, try breathing deeper using your abdominal muscles. So, gamitin nyo daw po yung abdominal muscles nyo. Sorry po, sino po yung nagsasalita? Parang may sinasabi. Wala po ba? So, yun lang. Hihinga lang daw tayo ng mas malalim para gumana yung ating abdominal muscles. Malapit na tayong matapos. So, binilisan ko na lang po. So, failure to breathe properly robs us in every area of life. So, ano kaya yung ninanakaw sa atin kapag hindi tayo humihinga ng maayos? So, sabi dito ay memory, creativity, and concentration. Tandaan nyo po to ha, lalabas po to sa quiz. Ang nanakawin sa atin kapag hindi tayo hihinga ng maayos ay memory, creativity, and concentration. It also dulls such fine points of mental activity as willpower. Hindi ko pala pwede sabihin to kasi tinanong na to kanina. As willpower, discernment, and judgment. Ayan. So, it also affects our feelings. Kaya marami sa inyo, napansin nyo, yung masyadong emo or emotional, masyadong malungkot. Kasi nga, naaapektuhan yung ating
nararamdaman kapag walang oxygen, na adequate oxygen na pumapasok sa ating brain. So, tandaan niyo po yan ha. We are prone to develop such negative feelings as pain, anger, depression, low self-esteem, and even false guilt. Aba, matindi. Kasi kahit pala false guilt, meron din oh. Kaya kawawa rin naman kung ganito po. Kawawa yung brain natin at yung ating lungs, yung internal organs natin. Kasi kaya pala maraming nade-depress o nagkakasakit. Kasi mali yung way din ng kanilang paghinga or kulang yung oxygen na pumapasok sa kanilang katawan. Ayan po. Kaya ang ginawa ko before, talagang bumili talaga ako ng oxygen para dun sa lola ko. 3 tangke ng oxygen. Kahit na nandun na kami sa probinsya, na nasa paligid na kami ng gubat, napapaligiran na kami ng ilog, tsaka mga puno, at marami ng oxygen doon kung tutuusin. Pero dahil siya, bedridden siya, mahirapan siyang huminga. So, kailangan talaga i-assist din siya na lagyan ng oxygen sa kanyang nostrils. So, ganun po yon. Kaya, ganun kahalaga ang oxygen sa ating buhay. So, emotions and breathing. So, may connection po to. Kaya maraming babaeng iyakin, kagaya ko. Joke lang po. Kaya maraming babae ang iyakin. Ayan, mga emotional. Mali kasi yung paghinga natin. So, kailangan din pala natin turuan yung sarili natin. Huminga ng maayos. Kaya pag nag-inhale, exhale tayo, malaking bagay po yan para makalimutan natin yung mga stress, mga depression, mga problema. So, baka naman kasi kulang lang talaga sa oxygen. So, ganun po. Tsaka proper breathing. Kaya pala minsan, pag namasyal tayo sa dagat o sa nature, sa mga bundok, di ba parang ang happy-happy natin. Ganun po. Kasi nga, akala natin dahil happy tayo, dahil namasyal lang tayo. Hindi din. Kasi, naging happy yung ating cells sa ating katawan, naging happy yung ating brain kasi nakakatanggap siya ng sapat na oxygen. So, yun din pala yun. So, the problem starts in early childhood. Napansin nyo kapag yung mga babies o yung mga bata, pag pinagagalitan natin, sasabihin natin na stop crying, ganyan. Huwag kang iiyak, yung parang nananakot tayo. Napansin nyo, natatakot yung baby pag pinagagalitan, pinipigilan niyang umiyak. So, ano nangyayari doon sa anger niya? Kinikim-kim niya yung kanyang, diba, anger o yung reaction niya, pipigilan niya. So, mali pala yun kasi ang nangyayari dito ay nagko-constrict yung chest, yung throat muscles, hindi na sila sisigaw. So, ang mangyayari dyan, sinusuppress o pinipigilan yung kanilang, ano bang tawag sa Tagalog, no? Hindi pala. Yun na lang, pinipigilan yung kanilang emotion. So, hindi pala tama yun. Sabi dito, suppression of any feeling or emotion results in muscle tension that limits respiration. So, mas lalo pa silang hindi makakahinga kung pipigilan natin sila doon sa kanilang emotion, parang ganon. So, kung napagalitan mo sila o malungkot sila, hayaan mo silang umiyak. Pagbigyan nyo na kasi kapag hindi yan umiyak, yung mga batang yan, or kahit mga teenager pa yan, or tao, mahihirapan yung mga muscles nila for breathing. So, hindi po maganda yun nun. Nagkakaroon to ng, suppression of feeling or emotion. Nagkakaroon ng tension ng ating mga muscles. Mas lalong hindi makakahinga po. So, wag niyong pipigilan yung emotions nila. Kung gusto nilang umiyak ng malakas, hayaan nyo na lang, kung ano. Tsaka, may way sa psychology kasi pag ganyan, pag pagagalitan mo yung bata, sasabihin mo yung reason. Bakit mo siya pinapagalitan. Yun ang pinakamahalagang way. Kaysa yung sabihin mo na, wag kang iiyak, papaluin kita. Mas lalo silang, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Mas lalo silang magiging rebelde. Pero kung sasabihin mo sa kanila na, ay, kaya kita pinagalitan. Kasi ganito ang ginawa, mali ito. Sabihin niyo yung dahilan, tapos ano yung way para mag-come up sa para maging successful po yung nyo,
yung magkakaroon pa rin kayo ng trust, makakapag-build kayo ng trust, tsaka relationship sa mga anak nyo. Ayan, sorry po, naging psychology na yung topic natin. Basta napakahalaga po yan, huwag pipigilan yung emotions. Siguro not unless siguro nasa gitna ka ng church gathering, tapos biglang umiyak yung anak mo, wag mo siyang pagagalitin in front. Siguro mas maganda buhatin mo na lang siya, tapos lumabas kayo, lumayo kayo dun sa isang public area. Wag na lang kayo kasi mahihirapan din po yung bata sa ganong situation. So anyways, ang dami ko sinabi. So madalas daw, we submerge our feelings instead of expressing them. Lalo na ngayon, mga millennials, mga generation Z, Gen X ba tawag doon? Gen Z, ayan, Gen Z, sinasubmerge natin yung mga nararamdaman natin. So, ibig sabihin nun, ano bang Tagalog na sinasubmerge? Nilulunod o nilulubog. Nilulubog natin yung ating feelings, imbis na ine-express natin. So, mas lalo pong mahihirapan yung ating sarili niyan. Bukod sa emotional part, pati na rin sa physical part. So, this restricts our breathing each time it happens. Mas lalo tayong mahihirapan huminga. Mahihirapan yung brain natin, yung muscles natin, yung heart, lahat. So, eventually, we have the habit of poor breathing. So, dahil nga doon, masyado tayong naging emotional na nga, tapos sinatago pa natin yung nararamdaman natin, mas lalo rin tayong nahihirapan. Wait lang, kung saan napapunta tong topic ko, sorry po. So anyways, kailangan talaga marunong tayo ng tamang paghinga. Ayan po. So, sorry po, medyo natatawa ko doon. Ayan, so how to breathe more deeply. So, paano nga ba huminga ng mas malalim? Ayan. So, nakikita nyo sa picture, humihinga sila ng inhale, exhale, tapos nakangiti sila. So, dapat daw pala, pag mag-i-inhale, exhale kayo ng mas malalim, yan, ganyan yung itsura nyo. Mas nakakagwapo, nakakaganda pag nakangiti. So, itry nyo po yan. At may nabasa po ako na, very scientific po yun na, kapag pala, malungkot tayo, tapos bigla lang tayong ngingiti, ibig sabihin daw pala nun, parang inuutusan natin yung brain natin na ngumiti tayo or inuutusan natin yung brain natin na maging masaya tayo. So, scientific study po yan. So, napakahalaga na ganun po ang gawin natin. Kung sakasakaling hindi natin kaya yung mga ganito lang, dagdagan din po natin ng pagngiti yung ating paghinga. Ayan. So, automatic yan, gagawin ng brain ay magiging masaya tayo. So, napakaganda po ng study na yon. Kaya sabi dito, an ancient proverb says, he that masters breathing can walk on sand without leaving footprints. So, kung na-master na daw natin yung tamang paghinga, kaya na daw nating lumakad sa buhangin na walang maiiwang footprints. So, parang naano ko na to, footprints in the sand. So, kasabihan lang po yan. So, ibig sabihin, kung magaling at tama yung ating paghinga, hindi tayo mahihirapan sa ating health, sa ating kalusugan. So, yung mga Chinese, sabi dito, good breathing results in vitality and increased endurance. Kaya pala sila, very flexible. They noted in ancient writings that their legs don't grow tired quickly. Kaya napansin nyo yung mga Chinese, mga businessmen, mga ang haba po ng mga buhay nila, tapos hindi rin po agad sila napapagod agad. Kasi yung mga legs daw nila, hindi matitibay, hindi agad-agad napapagod. Sobra sigurong sipag nito, tapos magaling din sila sa exercise. So, napakaganda nung ganong nila. Nag-new start na pala sila, pero hindi nila alam na nag-new start na rin yung kanilang program. Kaya, dito na po natapos. Ganyan kahalaga ang breathing or paghinga ng bawat tao. Dapat marunong tayong huminga ng malalim at masaya. Ayan. So, sabi sa Job 27:3,
as long as my breath is still within me and the breath of God remains in my nostrils. So, hanggat may hininga daw siya, ay buo pa rin siya. At ang breath of God, ang hininga ng Diyos ay mananatili sa kanyang nostrils. Ayan. And the last, sabi dito, Psalms 156, let everything that has breath praise the Lord. So, lahat daw dapat ng may hininga ay purihin ang ating Panginoon. So, dito na po natatapos ang ating New Start Health Lecture. At dun sa mga sumagot po, mamaya na lang po i-check. Kasi yung mag-check po niyan, wala pa eh. Kay Ben ko ipapacheck. Kasi lalagay niya po sa Excel. Tapos ito-total niya yung lahat ng ano po. So, yung mga nasa live po na sasagot, pwede niyo po i-send sa akin through Messenger. So, panoorin niyo na lang po yung mga previous live para maano niyo po, masagutan niyo po yung ano, at makompleto niyo po yung score niyo po. So, yun lamang po and God bless everyone and happy Sabbath po sa ating lahat. Ingat po. Bye-bye. Ingat po. Welcome po. Praise God.